pumatay ako ng isang tao. Sinasabi niyang siya ay isang tagapaglakbay. Sa dulo ng panahon ay may isang halimaw. Napapalapit sa dinastyang Song. Ang hinaharap ng sangkatauhan ay nilalamon. Kailangan lang tumakas pabalik sa nakaraan. Medyo malas ako. Tumakas ako ng 1,000 taon pasulong. Naitulak ng agos ng oras. Sana'y nakatakas sa Cretaceous. Pero nakatakas sa taong 1,111. Unang taon ni Zheng He. Itinatag ng Siqingquan. Hindi na malayo ang pag-aaklas ni Song Jiang. Hindi ko maintindihan. Ngunit totoo ang itinatag ng Siqing. Nakuha na ang lupa ng pamilya ko. Talagang mas masahol pa ang masamang pamamahala kaysa sa tigre. Mas nakakapinsala ang buwis kaysa sa ahas. Nahawa ka na sa akin. Ito ay isang virus na tinatawag na kaalaman. Kaya't pinatay ko siya. Noong pinatay ko siya, basa ng pawis ang palad ko. Alam kong hindi maganda ang salitang virus. Medyo kahawig ito ng sakit. Ang pinaka nakakatakot ay, hindi ko dapat alam ito. Yung mga walang kwentang salitang ito madalas akong ginigising sa gitna ng gabi. Kahit na sinunog ko na ang kanyang bangkay. At nilinis sa ilog hanggang sa maging malinis. Minsan pa rin ay walang silbi. Lalong dumadami ang aking nalalaman. Mas lalo pa akong nahihirapan matulog. Isang araw, pumasok sa isip ko ang isang napakalaking paglabag sa lahat ng batas. Bakit kailangang maging isang magsasaka ako? Mayaman ba ang mga hari, marangal na mga opisyal at mga pangulo? Pero nang naisip ko ito, bumalik ako sa pagtulog. At doon ko na-realize, hindi ako dapat umuwi. Ang unang nagbago ay ang aking misis. Nawala na ang kanyang simpleng ngiti. Tapos ang aking anak. Hindi na siya nakikinig sa akin tulad ng dati. Pati ang mga kapitbahay ay nagbago na. Palagi na lang silang nagsasalita tungkol sa astronomiya. Naalala ko ang salitang iyon, hindi kumpleto ang aking kaalaman. May mga pagkakamali pa nga. Huwag mong subukang ayusin ito. Kung hindi, magdadala kayo ng mga kalaban. Ako mismo ang pumatay dahil natakot ako. Pero nangyari pa rin ito. Ginoo. Huwag mong iisipin ang mga bagay na iyon. Sundin lang natin ang ating tungkulin. Mabuting buhay. Asawa, hindi mo dapat siyang tinanggihan. Dapat mo siyang tanggapin. Tinutulungan niya tayo na muling makilala ang mundong ito. Pero hindi siya kumpleto. Hindi kumpleto. Paano tayo magtitiwala sa isang bagay na hindi buo? Asawa, ikaw mismo ang ayaw magbukas ng mata. Itinulak niya ang kamay ko. Lumiko at umalis. Noong gabing iyon, nakita ko ang mga bituin na kumikislap. Ang kislap na iyon ay mahirap ipaliwanag. Parang unti-unting lumalapit mula sa napakalayong lugar. Siyempre, ang mga bituin sa langit ay pareho pa rin. Ngunit pakiramdam ko ay gumagalaw sila. Tumingin dito sa harap. Darating na sila. Magmamadali tayong tumakas. Asawa, ikaw ay baliw. Hindi ako baliw. Ang baliw ay ang mga tao sa baryo. Ayaw na nilang magtanim ng gulay. Nagsimula na silang magmina. Talagang isa akong taong takot mamatay at mahilig mabuhay. Pero sinabi ko sa sarili ko, ginagawa ko ito para sa buong sangkatauhan. Palibutan ang nayon. Walang makakatakas kahit isa. May salamang ka. Nasusunog, umatras agad. Ito ang apoy, nagawa nilang palabasin ang apoy. Talaga namang matigas pa rin ang ulo mo. Wala akong magagawa kundi ikulong ka sa silid-aralan. Ibinalik nila ako sa baryo. Itinali ako sa poste ng pader. Prinsipyo ng makina. Unawain muna ang puwersa bago pag-usapan ang transmisyon. Nakakatipid ng lakas ang pingga, pulley at gear. Lahat ay may sariling paraan. Nagsasalita siya sa harap ng pisara. Pero sa utak ko, isang salita bawat salita ang lumalabas mag-isa. Yung mga bagay na hindi naman sa akin. Lahat ay pumapasok sa loob. Pakiusap, wag mo nang sabihin pa. Wag mo akong pabayaan. Sagot mo ang 3 tanong ko. Kailangan mong lumabas. Kung hindi, gusto mo bang makulong dito habang buhay? Nangangahas kayong pumatay ng mga opisyal. Hindi ba kayo natatakot na habulin kayo ng gobyerno? Kahit nagalit kayo, limitado ang bilang ninyo. Kapag dumating ang hukbo ng imperyo, ano ang gagamitin ninyo bilang panangga? Lukian, bakit palagi mong iniisip na ang lakas ang pangunahing sandigan? Yung ngiti niya,
Nagpapaigting ng aking likod. Di nagtagal. Nakita ko na ang Panginoon ng lalawigan namin. Yung pangatlo, siya yung bagong dating noon. Na pinipilit ang mga tao sa buong lalawigan na magtayo ng estatwa para sa kanya. Ginoo, pakiusap, bigyan mo ako ng kaunti pang kaalaman. Nakatayo siya sa likod ng Ginoo na parang aso. Yung tingin niya parang demonyo. Nakita ang karne. Bigla na namang pumasok sa isip ko ang bagong salitang droga. Umalis ka muna, Ginoo. Ngayon, naiintindihan mo na ba? Maaari nating gamitin ito upang makuha ang kapalaran ng bansa. Ngunit hindi pwedeng lumabas ng mag-isa ang kanyang kaalaman. Unti-unting lumalabas ba ito? Walang katapusan ang pagkamausisa ng tao sa kaalaman. Kailangan lang nating bawasan ang kanyang pakikipag-ugnayan sa pinagmulan. Bibigyan natin siya ng kaunting kaalaman. Sa ganitong paraan, magiging kontrolado natin siya. Kaya hindi ka matatakot na magulat siya sa palasyo. Magpapalista ba tayo ng malaking hukbo? Hindi ka pa rin nakakaintindi. Iiwan ka namin dito. Dahil ba sa pagkakaibigan bilang mga kababayan? Bakit pa kaya? Dahil ikaw ang may pinakamaraming kaalaman. Ang pagpapalaganap ng kaalaman ay pababa ng pababa. Sumunod sa mataas. Nasa gitna lamang. Kumuha ng halimbawa mula sa gitna. Kaya't ito ay nasa ibaba. Kawalang kasiyahan, ikaw ang aming guro. Papatayin kita. Saan tayo pupunta para kumuha ng higit pang kaalaman? Naging malamig ang pawis ko. Sa huli, lahat ay nagsimula dahil sa akin. Kung pinatay ko ang taong naglalakbay sa oras, at nagwakas na rin sa aking sarili, hindi sana naging ganito ang mga bagay. Hindi na sana hinabol ng mga tao sa nayon ang kaalaman. Ang mundo ay mananatiling mundo. Ang dinastyang Song ay mananatiling dinastyang Song. Ngunit ngayon, ang gulong ng tadhana ay nalihis na. Ang hindi kilalang halimaw doon. Mapapalapit ko na rito ng maaga. Kaming lahat ay mamamatay. Mas kinakatakutan ko pa ang halimaw kaysa sa mga tagalipat. Hindi ko pa nga alam kung ano ang itsura niya. Nakarinig lang ako ng ilang pirasong salita. Siya ay napakalaki. Ang baluktot ay hindi naman siguro kasing liit ng langgam. Iyan ay isang halimaw na kumakain ng oras. Baka patay na ako. Patay na sa susunod na taon. Patay na sa taong darating. Magsisimula akong mamatay mula sa sandali ng pagtatapos ng buhay. Hanggang sa mamatay ako sa sandali ng aking pagsilang. Kung patay na ang hinaharap na ako. Ano na ba ako ngayon? Wala nang hinaharap. Yung ganong kawalang pag-asa ay parang panghila. Laging nakabitin sa puso ko. Ang tanging paraan, marahil ay tulad niya. Tumakas mula sa kasalukuyan. Tumakas sa mas malalayong nakaraan. Kaalaman, kailangan ko ng higit pang kaalaman. Gusto kong mabuhay kaya't lumipat ako sa kabila ng nayon. Magaling, Surong. Sa wakas ay naisip mo na. Ang aking pakikipagtulungan ay labis na ikinagalak ng guro. Noon, siya ang tanging marunong bumasa sa nayon. At siya rin ang guro ng lahat ng bata. Ngayon siya na ang aking espesyal na guro. Maaari mo bang ulitin ang tanong na ito? Kung nais mong tumaas ang kahusayan, kailangan munang baguhin ang transmisyon bago lutasin ang lakas ng materyales. Napakabuti. Habang mas marami akong natutunan, mas nagiging madali para sa akin ang mag-analisa. Ang pakiramdam ng patuloy na pag-abot at pagkatuto. Talagang nakakaadi. Napakaganda ng kaalaman. Binibigyan nito ang isang tao ng lakas na kayang igalaw ang mundo. Hanggang sa bandang huli. Kahit ang mga Diyos ay hindi na sumasang-ayon. Pinuno ako ng paggalang at takot. Tara na. Ipapasyal kita sa ating industrial na lugar. Ito ang unang beses kong pumunta. Kinakasal sa bayan kinabukasan. Nag-anyaya ng mga opisyal ng buong bayan. Samantalang ako at si Uncle Zong ay nakatayo sa likod ng kurtina. Maligayang bati, maligayang bati. Ang laki ng swerte mo, Ginoo. Pero kasal lang naman ito sa isang kinakasama. Parang ikinasal ka na sa isang tunay na asawa. Asawa ng county magistrate. Sa susunod, baka hindi na magiging maganda ang takbo ng buhay mo. Maliit na regalo, hindi sapat na paggalang. Naway tanggapin ninyo ng may ngiti. Kung sakaling may mga usapin tungkol sa lupa, mangyaring magpakita po kayo ng pag-aalaga, mga Ginoo. Ang mga babae ay nag-aalala sa kanilang katayuan. Ang mga lalaki ay nag-iisip tungkol sa lupa. Ito ang unang pagkakataon na nakatayo ako sa sulok na ito. Tumingin sa maraming tao na may kanya-kanyang lihim. Ginoong Xu, ang aming county magistrate, hinihiling ko sa iyo.
Isang pagyuko sa langit at lupa. Habang binabasa ko ang mga salita, palagi akong tumitingin sa county constable. Naupo siya sa tabi. Nakangiti na tinitingnan ang dalawang bagong kasal. Yung nagbubuhos ng tsaa para sa kanya ay ang guro na matanda. Hindi ko alam bakit. Palagi kong nakikita na parang kakaiba. Huwag mong sabihin ng walang basehan. Magpakabait kayo hanggang sa magpasya kayong mag-inuman at magtapo ng baso. Isang baso ng alak ang tumalon. Isang hindi kumikilos. Magandang tanda, hahaha. Tumingala ako at natapat ang aking mata sa guro. Umiti siya, talagang magandang tanda ang araw na ito. Halika, punuin ang baso para sa aming tagapaglingkod. Ang 6 na tao ay nag-inuman ng ilang beses. Sa gitna ng mga baso at inuman, may mga tao na nagsisimulang hampasin ang kanilang mga ulo. Kakaiba. Bakit ang sakit ng ulo ko? Mukhang nalasing ako, purple pain. Parang may mga kakaibang bagay na umiikot sa isip ko. Hindi ka lasing, Brother Baopu. Nakatanggap ka ng kaalaman. Tingnan mo muna ang pangunahing tala, County Lieutenant. Tumingin muli sa tabi sa mga mata ng opisyal, na may malamig na ekspresyon. Walang kahit kaunting takot. Dito niya lang naisip, na siya ay nahulog na sa isang bitag na matagal nang naitayo. Tumingala siya at nakita ako. Nakita ang guro. At nakita rin ang ating mga tao sa buong silid. Huwag kayong magpanik. Ito ay kaalaman lamang. Maligayang pagdating sa bagong mundo ng maaga. Isara ang pintuan ng bahay. Halos makita ko ang takot sa kanilang mga puso na umaalon. Ginoong Xu. At nang ang bayan ay yumuko sa akin. Ang takot na iyon ay agad na umabot sa ruro. Anong mahika ang ginawa mo sa amin? Tanungin mo ang sarili mo. Hindi ko na sila tiningnan. Lumiko at umalis. May nangyaring masama kay Ginoong Xu. Tumakas ang mga opisyal. Ang mga opisyal ay nakasara sa kanilang silid nitong mga nakaraang araw. Hindi pinapayagang lapitan ng sinuman. Karaniwan, inilalagay lang namin ang 3 pagkain sa pintuan. Kahapon, sinabi niya ulit na magdarasal siya at magbibigay galang sa Budha. 3 araw ang itinakda. Walang sinumang pwedeng mang-abala. Lahat ng tao sa bakuran ay atin. Sino ang mag-aakalang mailihim na lagusan sa kanyang kwarto? Kayong mga masasamang nilalang, huwag ninyong balak saktan si Ginoong Alkalde. Saan patungo ang lihim na lagusan? Patungo sa isang pribadong tahanan sa labas ng isang kalye. Nang makarating kami, wala na roon ang sinuman. Ibig sabihin, nawala na ang aming kontrol sa Alperes. Sa ngayon, mukhang ganoon nga. Kung makakakuha siya ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa pamilya Zhu, walang silbi ang mabilis na pagdakip sa Alperes. Mag-utos ng agarang pagdeklara ng martial law sa buong bayan. Sabihin mong may nangyaring pagsalakay sa kasalan. Walang papasok, walang lalabas. Ipadala ang ating mga elite na kabalyero upang habulin siya palabas ng bayan. Dapat siyang mapigilan sa daan. Mukhang kailangan nating pumunta sa Tanshao at Hengshao. Kailangan nating dumaan sa mga punong bayan ng Hengshao, Yongshao at Shaoshao. Magsimula bago dumating ang mga opisyal. Hawakan ang kapangyarihan ng militar sa iba't ibang lugar. Ngayon ay hindi pa panahon para makipaglaban ng direkta sa malaking hukbo. Mas madaling ayusin ang mga bagay sa Hengshao. Sa tulong ng mga daan ng bayan, matagal na tayong may mga tao roon. Ngunit iba ang sitwasyon sa Tanshao. Wala pa tayong nakapasok doon. Ang mga mataas na opisyal sa Changsha ay hindi madaling makikita. Ang kapangyarihan ay nagiging agarang. Kailangan lang lumihis ng landas, kaya't gagamit tayo ng mga sulatin para magtanong. Itset, ang mga tula at awit ay hindi gaanong bahagi ng kaalaman. Ngunit ang mga bantog na akda ay sapat na upang makapangilabot. Sa mga nakaraan, may salitang tinatawag na pagsasali ng akda. Ang mga kilalang tao ay hindi matatakot sa tamang landas. Makakatulong ito sa atin na makakuha ng kaunting oras. Kung siya ay pupunta sa Hengyang, syempre, mas mabuti. Ngunit sa ibang pananaw, may mga pinakamagagaling na sundalo sa Jinghunanlu sa Changsha. At ang lokasyon ay pinakamainam. Kahit na humihingi ng tulong o baliktarin ang laban sa atin. Mas malamang na pupunta siya sa Changsha. Pupunta ako sa Changsha. Magpapadala ako ng mabilis na kabayo. Agad akong aalis. Kailangan nating magmadali ngayon. Dalhin mo ito. Maraming holdapan sa daan ng baril. Mag-ingat ka ng husto. Sinubukan ko ang pagiging tumpak. Ilagay ito sa aking dibdib. Pagkatapos ay dalhin ang maraming ginto at pila. Mag-isa akong aalis. Hindi ko kailangan ng kasama, dahil ang bawat tao ay maaaring maging aking katuwang. Naisip ko ito, kahit ako ay natatakot sa aking sarili. Ang pulang kabayo ay mabilis na tumatakbo.
Noong una, mahigpit akong nakadikit sa likod ng kabayo. Parang lalabas na ang puso ko. Matagal na lumipas. Bago ko naisipang dahan-dahang umupo ng tuwid. Nang magdilim, huminto ako sa isang istasyon. Ngunit nang tumingin ako sa mga mata ng kabayo, muli akong nakaramdam ng hindi maipaliwanag na lamig sa puso. Talaga bang ang kaalaman ay nakakapagpabuti lamang sa tao? Kuya Ma, marunong ka bang magsalita? Haha, ang galing mo talagang magbiro, Ginoo. Nakakita na ako ng daan-daang kabayo, siguro mga 1,000 na. Pero hindi pa ako nakakita ng kabayong marunong magsalita. Pinapanood kong hinila ang kabayo papunta sa likod ng bakuran. Pero ang pagdududa ko ay hindi nawala kahit kaunti. Parang lalo pang lumala ang pagiging mapagduda ko. Marahil, mas marami kang nalalaman. Mas lalo mong nararamdaman ang iyong kawalang kabuluhan. Napakalawak ng kaalaman. Para itong kutsilyo, na unti-unting binubuksan ang lahat ng bagay sa mundo. Ngunit ito na ba ang lahat ng mayroon ako? Hindi. Napakalaki ng universo. Lahat ng kaalaman ko ay nagmula lang sa isang taong naglakbay sa panahon. Hindi rin siya ganap na alam ang lahat o walang magawa. Lalo na ako. Tumingala ako sa langit. Ang kalangitan ay napakalalim at madilim. Misteryoso ito na parang mahirap huminga. Paulit-ulit ko lang sinasabi sa sarili ko. Ang mabuhay ang tunay na katotohanan. Huwag maging mausisa. Huwag kailanman subukang punan ito. Bumaba ako ng ulo. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili. Ang mabuhay ay ang katotohanan. Dapat itago ang pagkamausisa. Hindi ko nalimutan ang mga salita. Bago mamatay, huwag mong subukang punan siya. Ngunit ang pinakamasakit sa mundo ay malaman kung nasaan ang pintuan. Ngunit mapipilitan kang huwag kailanman buksan ito. Habang mas malayo ang nalalaman, mas maraming tao ang mahuhulog dito. At upang makatakas sa puntong ito, kailangan kong pabilisin ang pagkahawa. Pinipilit silang pataasin ang produktibidad para gumawa ng time machine. Sa huli, ako mismo ang nagtulak sa panahong ito. Kasama ng sarili ko patungo sa kailaliman. Para mabuhay, ipinapasok ko ang sarili ko sa mas mapanganib na lugar. Ang desisyong ito ay sobrang baliw na gusto ko na ring gawin. Ngunit mula sa sandaling kumalat ito mula sa nayon, hindi na mapipigilan ang pagkawasak. Ang magagawa ko ay ang maglakas loob na sumubo. Marahil hindi lang ako ang maililigtas. Marahil makakatulong pa ako sa iba. Kaya mas maraming impeksyon, mas maraming kaalaman, mas mataas na produksyon. Tapos tumakas. Uminom pa, isang mangkok pa. Ang Baifeng Inn ay nasa daan patungo sa Tensu. Hindi naman kakaunti ang tao. Hindi pa ako nakapasok. Ang ingay ng paluan, tawanan at mura ay sumalubong na sa akin. Karamihan ay mga grupo ng mga negosyante. Halos walang nag-iisang pumunta tulad ko. Pagpasok ko pa lang, ay may ilang mga mata na nakatuon sa aking likod na kulay abumbag. Ilang malalaking lalaki, may mga espada at kutsilyo sa kanilang mga kamay. At may isang payat na lalaki na may matulis na ilong, na ang mga mata ay kumikislap. Ay, Ginoo, ano ang maitutulong ko sa inyo? Tingnan natin ang ayos. Sige po, sandali lang. Hahaha, kakaupo ko lang ng maayos. Isang babaeng galing sa hangin ang umupo sa harap ko. Ginoo, ito ba ang unang beses mong maglakbay ng malayo? Ikaw ay... Ako ang may-ari ng tuluyang ito. Ang apelyido ko ay Xia, ano ang maitutulong ko? Hindi ito maaaring tawaging payo. Ito ay isang paalala lamang sa iyo, Ginoo. Hindi ligtas na lumabas ng walang espada o kutsilyo. Lalo na't mabigat ang dala mong bag. Mahirap na siguro ang magpatuloy sa paglalakad. Puno ang bag ng ginto at pilak para sa mga gastusin. Hindi na nakapagtataka kung may magmamasid sa iyo. Dapat ay hindi lang paalala ang ibinibigay ni Ginoong Xia, di ba? Pasensya na po, nakita niyo po ba ang 4 na mesa sa kaliwa, sa gilid? Nakita niyo po ba na ang 4 na mesa na iyon ay para sa mga tagapag-alaga ng karavan sa Tensu, mga matitibay na tao, haha. Bigyan niyo po ako ng 300 na pilak bilang bayad sa pagpapakilala. Ako na ang bahala mag-ayos. Matitiyak nilang ligtas kang makarating sa Tensu. Naiintindihan ko po ang magandang intensyon ninyo. Pero may urgent akong kailangang asikasuhin, hindi ako pwedeng maghintay. Dahan-dahan lang ang karabana. May ilang matutulis na kutsilyo pa sa himpilan. 1 o 2 pilak bawat isa. Ginoo, gusto mo ba? Hindi ka marunong gumamit ng kutsilyo, espada rin hindi. Kaya mag-ingat ka, Ginoo. Walang problema habang nasa himpilan ka. Pero paglabas mo, hindi na sigurado. Ang sinabi niya ay paalala. At isang pagsubok din. Mas tila ito ay pagbati para sa ilang tao. Matapos kumain. Madilim na ang gabi. Balak ko lang matulog ng 3 o 4 na oras. Pag umaga, aalis na ako.
Kailangan kong mauna sa linya papuntang Changsha. Maghanap ng puwang para sa mapayapang pag-unlad. Ngunit sa sandaling pinatay ko ang ilaw. Alam ko na may tao sa labas ng bintana. Hindi pa ako ipinanganak. Nakahanda na ang baril. Nakahiga na may dalang pasanin, bahagyang nakabukas ang mga mata. Naghihintay hanggang umaga. Nang pumasok ang isang sinag ng liwanag, agad akong bumangon. Ang mga nagtatanim ay likas na maaga gumising. Tama ang mga gawin na ito na nagpapaalam sa akin. Na ako pa rin ako. Hindi ako isang anino na nilikha ng kaalaman. Nag-empake ako. Kumuha ng baril. At itinulak ang pinto palabas. Yung mga kaluskos na parang daga. Nagsimula na. Mag-umpisa na silang kumilos. Pero mas pinapansin ko yung kabayo sa likod bahay. Kaysa sa mga matabang lupa. Pagpasok ko sa stall ng kabayo, yung pulang kabayo ay kusang lumapit sa akin. Para bang mas naging matalino ang mata niya. Gusto mo bang mamatay o mabuhay? Kung siya rin ay mahahawahan ng kaalaman, malaki ang posibilidad na makilala niya ang baril. Basta't magpakita siya ng kahit kaunting takot. Babarilin ko siya agad. Ngunit hindi siya nagpakita. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Sinasadya kong gumawa ng ingay para takutin siya. Wala pa rin siyang galaw. Mukhang isa pa rin siyang karaniwang kabayo. Maaari bang maipasa ang kaalaman sa mga hayop? Hindi pa alam. Marahil ako lang ang nag-aalala ng labis. Umakyat ako sa kabayo. Umalis sa istasyon. Hindi ako naglakbay ng matagal. May ilang tao na sumunod sa likuran ko. Hindi sila nagmamadaling sumugod. Parang nagpapastol lang sila. Dahan-dahan nila akong itinutulak paabante. Siguradong may nakatagong mga tao sa unahan. Hayaan mo muna siyang tumakbo pa. Tumakbo ako ng halos 2 li. At totoo nga, may lumitaw na kahoy na harang sa unahan. Ilang mga magaspang na tao ang maihawak na kutsilyo na nakatayo sa gitna ng daan. Sa magkabilang panig ay puro putik at mga bukirin. Maihadlang sa harap, at may mga humahabol sa likod. Kung ibang tao ito, walang ibang magagawa kundi maghintay ng kamatayan. Mga Ginoo, maaari bang makihiram ng kaunti? Haha! Hindi pa kasya ang 10 laang napilak para sa isang araw na pagkain at inumin ng mga kapatid ko sa bundok. Iwan mo ang iyong mga gamit. Pinapayagan kitang bumaba sa kabayo at umalis. Mukha kang ganito, parang hindi ka mayaman. Siguradong nakaw ang mga ginto at pilak na ito. Yan magmadali at iwan mo na. Tumakas ka papuntang Hilaga. Ha 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 ha. 123,456, patayin muna ang isa. Kinuha ko mula sa bulsa ang baril na may silencer. Itinaas ko ang kamay at tumutok. Tumagos ang bala sa ulo ng pinuno. Kasunod ang pangalawa. May lihim na sandata, magkatabi kami para ipaghiganti si Chang Yu. Akala pa nila na kung lalapit sila, mananalo sila. Isa-isa kong pinapaputok. Walang kahit anong paghinto. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang grupong ito ng mga bandido na may mga espada at tabak, ay lahat bumagsak sa ilalim ng mga pistola. Tumingin ako sa pinakamalayong katawan. Sa totoo lang, sana nakatakbo siya. Sayang, hindi siya nagawa. Yung grupo na humahabol sa likod. Nakita mismo kung paano ko pinatay ang huli. Nakatayo sila sa malayo. Puti ang mga mukha. Kahit ang mga kabayo, halos di na makatakbo. Ay naku, kung aalis kayo, umalis na kayo. Mabilis, parang mga taong nawala ng kaluluwa. Hindi rin naman ako nagsunod. Hindi ito isang laro ng kabayanihan na laban sa langit. Katulad nila. Ako rin ay tumatakas. Ngunit ang langit ay parang isang dragon. Ang oras ay bilangguan. Ilang tao pa kaya ang makakatakas? Sa ikatlong araw sa Changsha, narinig ko ang isang kakaibang bagay. Isang negosyante ang may dalang maraming perlas, na biglang namatay sa pamilihan. Ang mga otoridad ay kinuha ang lahat ng perlas, dahil sa paratang ng pag-iwas sa buwis. Ngunit may ilan pa ring mga tao na nakapanood ang kumuha nito.
Narinig kong ang mga perlas ay may kakayahang mag-iwan ng anino. Sa pamilihang multo, ito ay tumaas na sa napakataas na presyo. Iniisip ng iba na kahanga-hanga at kakaiba. Ngunit ako ay naiisip lamang ang isang salita, kamera. Ngunit siya ay isang perlas lamang. At ang mga bagay na masyadong kakaiba. Madalas ay nangangahulugang panganib. Naglaan ako ng kaunting pagsisikap. At sa wakas ay nakakuha ng appointment sa isang tagapayo ng gobernador. Ginoong Wen, maupo ka. Matapos siyang tanggapin sa silid. Sikretong pinabayaan kong dahan-dahang ihain ng waiter ang pagkain. Ginoong Wen, narito ang ilang tula na isinulat ko kamakailan. Naway iyong suriin. Ang mga akdang ganito ay may bigat. Kung walang bagay na humahawak, maaari itong lumipad kahit saan. Siyempre meron. Binuksan ko ng kaunti ang balot. Sumiklab ang liwanag ng ginto. Agad nagbago ang kanyang tingin. Ang perang ito ay para makita niya. Ang gusto ko ay mahawa siya. Ayos, ayos, ayos. Sa talento ng kapatid, tiyak na magiging tanyag ka. Pagbalik ko, tiyak na irerekomenda kita sa gobernador para makamit mo ang iyong nais. Maraming salamat, Ginoong Wen. Ngayon, ang mga pagkaing inumin na in order ko ay ang pinakamaganda sa Wensiang Tower. Tiyak na magiging masaya ka, Ginoong Wen. Ay naku, masyado namang magastos ito, hindi naman kailangan. Magsabi ka sa kusina na magmadali. Ayos lang, dapat dahan-dahan tayong uminom sa salu-salo na ito. Dahan-dahan tayong makipag-usap. Tungkol sa bayad, ang balahibo ay nagmumula sa katawan ng tupa. Kapag siya ay nahawahan, ang kanyang pera ay natural na magiging pera ko rin. Habang parami ng parami ang kaalaman kong na-develop, mas nagiging malinaw ang kontrol ko sa mga level 4 na nahawahan. Ito rin ang dahilan kung bakit kapag nakapagbigay ako ng sapat na resulta. Pinayagan akong lumabas ng guro sa silid-aralan. Pinayagan nila akong lumabas, hindi lang dahil nakisama ako. Kung magpapatuloy pa akong mag-aral, mahihigitan ko sila. Gusto nilang mahigitan ko sila. Para makakuha sila ng mas maraming kaalaman mula sa akin. Pero natatakot din silang mahigitan ko sila. Maging nag-iisang pinuno. Pero sa ganitong kontradiksyon, laging nananaig ang uhaw sa kaalaman. Isang bagay lang, na hindi ko pa rin maintindihan. Bakit wala akong uhaw sa kaalaman? Sige, tagay pa. Isa pang baso ng alak, sunod-sunod. Unti-unting nalalasing si Jewel. Alam mo ba, kapatid Su, yung kaso ng perlas ng pamilya Nan. Narinig ko na. Mabilis kumalat ang balita kamakailan. Sabi nila sa itim na pamilihan, bawat isay nagkakahalaga ng daan-daang liang. Ngayon, kahit may ginto ka, mahirap makahanap. Pero larawan lang naman iyon. Bakit naman ganito kamahal? Ginagamit ito ng mga maharlika para maglibang. Ang mga dalagang mayaman ay ginagamit ito para magpalitrato. Pero ang pinakamahalaga, ginagamit ito ng mga espiya. Kahit bahagyang pisilin lang, mula ika-6 na palapag hanggang unang palapag ng Wensiang Lu. Kahit maliliit na detalye, lahat ay malinaw na naaalala. Hindi ito tsismis. Para itong Ray. Talagang may kakaiba sa bagay na ito. Ngayon, ang gobernador ay nag-aalala tungkol dito. Nag-utos na suriin ang buong lungsod. Walang dapat makaligtas. Haha, pero walang bilang ang bagay na ito. Sino bang nakakaalam kung gaano karami ang naibenta ng mga negosyante? Gaano karaming nakuha ng iba? Mas mahirap malaman kung ano ang balak ng gobernador. Kailangan lang magpahayag ng opinyon. Walang tiyak na bilang ng perla sa imbakan. Sino sa buong hukbo ang hindi nagnanais nito? Ginoong Wen, lasing ka na. Hahaha. Hindi ako lasing, gusto ko lang sanang tanungin ka. Gusto mo bang bumili? Si Emily, when may supply, mukha siyang lasing na lasing, nakahilig sa gilid. Pero malinaw ang isip niya. Sa kabila ng lahat, sinasabi niya, nandito pa rin ang pera sa bulsa ko. Ang kayamanan ay nakakaakit ng puso. Sayang, hindi niya makuha. May mga bagay na hindi na kailangang sabihin ni Xu. Basta't gusto mo. Sa loob ng 3 araw, makakakuha ako ng isa para sa iyo. Magkano ang halaga? 800 tael na pilak. Kapag nahuli, hindi ba mawawalan ng ulo? Hindi ganun kaseryoso. Ang dami ng perla sa Changsha.
Sino ang nakakaalam kung aling perlas yan sa kamay mo? Tingnan mo ang itsura niya. Sa tingin ko, hindi talaga malinis ang Changsha. Baka ang mga opisyal na ito ay matagal nang nagkakasundo. Sa harap ay mahigpit ang investigasyon. Sa likod naman ay nagtataas ng presyo. May utos mula sa itaas. May langis sa ilalim. Ginoong Wen, sa tingin ko ay hindi ito tama. Ang presyo ang hindi tama. Hindi naman iyon. Sadyang napakamahal ng perlas na ito. Baka hindi ito magandang bagay. Hahaha, masyado pang matatakutin si kapatid Su. Hintayin mong makita mo ito ng personal. Malalaman mo na. Hindi kailanman nakakatakot. Ang tunay na kabutihan ay ang pagiging walang takot sa kamangmangan. Pero mabilis din niyang malalaman. Ang kaalaman ay hindi lang basta pagbubukas ng mata. May kasabay na paghahangad at takot. Mabilis na lilipas ang isang gabi. Nang magliwanag ang umaga, sa wakas ay nagising siya mula sa kanyang higaan. Inalog niya ang kanyang ulo. Tumingin siya sa akin. Nabigla, naguguluhan at nalilito. Hindi ganito ang mundo. Hindi ang alam ko noon ay imposibleng mali. Mga bituin, universo, kalangitan. Bakit ganito ang pagkakabuo? Ah, siya ay humahawak sa kanyang ulo. Puno ng dugo ang kanyang mga mata. Kapag ang kaalaman ay pumapasok, ang tao ay unang nagiging durog. Minsan iniisip ko rin, baka si Xurong ay matagal nang napatay ng kaalaman. Ang nakatayo ngayon ay isa lamang ibang tao na lumitaw mula sa kanyang bangkay. Tumakbo siya palabas na parang naguguluhan. Gumawa siya ng dalawang pinakasimpleng eksperimento. Tama ang lahat ng tama. Paano nangyari yon, Ginoong Wen? Ano ang nakita mo sa akin? Hindi ko alam. Ngunit tinatawag niya ako. Parang daan-daang langgam ang gumagapang sa akin. Ang isip ko, sinasabi sa akin na mayroon kang kailangan ko. Kung ang guro ay nagmana ng 9 na bahagi mula sa akin, si Wen Huijin ay sapat na sa 7 bahagi. Kapatid Su, pakiusap, sabihin mo sa akin. Bakit ganito ang mundo? Gusto kong malaman pa. Gusto kong maunawaan pa. Rekomenda mo ako sa gobernador. Sige, pumapayag ako. Lahat ng hiling mo, pumapayag ako. Yung parte na hindi mo maintindihan kanina, hindi ito ang langit ang umiikot. Kundi nagkamali ka noon tungkol sa langit. Tandaan mo ang sasabihin ko. Balikan mo at suriin mo ng mag-isa. Tandaan ko na. Malinaw na ang susunod na hakbang. Ngunit ang grupong iyon ng mga perlas ay patuloy na nagpaparamdam sa akin ng takot. May isa pang bagay. Huwag nang lumapit sa mga perlas. Bakit kailangan may paggalang sa mga misteryosong bagay? Marahil ang sapat na kaalaman ay talagang makakapagpaliwanag ng lahat. Ang kaalaman na maaaring tuklasin ay siya ring daan patungo sa kapahamakan. Noong gabing iyon, dumating si Wen Huijin upang hanapin ako. Kapatid Su, pumayag na ang gobernador na makipagkita sa iyo. Nabasa na niya ang koleksyon ng iyong mga tula. 3 beses niyang sinabi, magaling at iginiit niyang kailangang makilala ka niya. Sumusunod siya sa likod ko. Ang mga mata niyang maliwanag, parang 6 na peste. Parang asong bagong nakatikim ng buto. Mamaya, magtuturo ako sa iyo ng kalahating oras. Maraming salamat, kapatid Su. Pangako ko, ibubuhos ko ang lahat hanggang sa huli. Hindi ko kailangan ng pagpapakita mo ng katapatan. Kailangan mo lang maintindihan. Kami ang magkokontrol sa lahat. Mayroon bang espesyal na sitwasyon sa mga perlas? Hindi ko na pinakialaman ang mga bagay doon. Narinig ko na ang mga benepisyo ay naipamahagi na. Ang grupong ito ng mga perlas ay malapit nang ipadala sa Bianliang. Ito ay personal na inayos ng mga opisyal at ilang mga kanluranin. Mabuti na rin na maipadala ito. Ang perlas na nananatili dito ay laging isang hindi tiyak na salik. Ngunit noong sumunod na araw nang pumunta ako upang magpatingin sa gobernador, may 2 hindi inaasahang pangyayari na nangyari. Unang pangyayari, si Gobernador Li Wenyu. Nang pumasok ako sa palasyo ng gobernador, kasabay niyang lumabas mula sa loob. Hindi niya ako nakilala. Pero ako ay nakilala siya. Nauna siya sa akin na makipagkita sa gobernador. Ano ang sinabi nila? Ilang malaking hukbo ang pinaniwalaan ng gobernador. Baka umalis na siya patungong Hengzhou. Ang salitang pagmamalaki ay talagang masalimuot. Pag-uusapan natin ito sa ibang araw. Nasa harapan na ang sitwasyon. Kailangan kong asikasuhin ito agad.
Siyempre, mas mahalaga ang paglilitis ng kaso. Maaari po kayong magpatuloy, Ginoo. Hindi pa ako tumagal sa harap niya ng isang kandila. Agad na akong pinaalis. Ang sandaling iyon ay hindi sapat para maimpluwensyahan ko siya. Dagdag pa, nauna nang makipagkita si Liwenyo sa gobernador kaysa sa akin. Ang aksyon natin ngayon ay tila nabalot ng anino. Baka magsimula na ang labanan anumang oras. Ang ikalawang bagay ay ang kaso ng perlas. Ibalik ang perlas ng pamilya ko. Narito si Pingjun. Bakit kami hulihin? Yung anak ng negosyanteng namatay ng bigla. Biglang lumitaw na may dalang resibo ng buwis. Pinatunayan niya sa publiko na ang mga perlas na iyon ay may tamang buwis. Hindi ito dapat hulihin ng gobyerno. Dinala niya ang mga tao at hinarang ang pintuan ng opisina. Naging magulo ang sitwasyon. Hindi ako dapat masyadong makialam sa kaso ng perlas. Bumalik ako sa inuupahang bahay. Sa isip ko, paulit-ulit kong iniisip ang bawat detalye ng pagkikita namin ni Spider. Pagdating ko sa pintuan, napansin kong pinalitan ng bagong kandado ang maliit na bakuran sa tabi. Karaniwan itong nangangahulugan, na may bagong may-ari o bagong nangungupahan doon. Isinara ko ang pinto. Naghintay hanggang dapit hapon. Dumating si Wen Huijin ayon sa kasunduan. Tutuklasin ang saloobin ng gobernador. At titingnan kung may galaw ang mga sundalo. At alamin ang kasalukuyang kinaroroonan ni County Magistrate Li Wenyu. Siksuk sayong. Ayaw ko sanang hawakan ang mga perlas na iyon. Ngunit matapos magduda ng matagal, hindi ko na napigilan ang sarili kong magsalita. Ano na ang nangyari sa kaso ng perlas? Maraming dokumento ang dinala ng anak ng negosyante na si Lo Jayashu. Ang mga perlas na iyon ay lahat ay may tamang buwis. Siya ay tagapagmana. Natural na pagmamay-ari ng mga perlas na iyon. At ano ngayon? Ibinalik ng Chaizhou ang mga perlas sa kanya. Hindi. Nagpadala na ng tao ang gobernador para mag-imbestiga. Sa lugar kung saan binili ni Luo Wancheng ang mga perlas. Sabi niya, ibabalik lang ito kapag na-verify na. Kung talagang ibabalik, ang unang paraan ay bumili ng isang batch ng karaniwang perlas. At ipalit ito sa mga dekalidad na ibabalik kay Lo Jiaxiang. Ang pangalawang paraan ay bilhin ito sa orihinal na presyo. Sa kabuuan, dahil sa labis na kaguluhan sa kabuhayan. Ang mga perlas na dapat sanang ipadala ay pansamantalang naantala. Talagang nakakainis. Ang mga perlas na dapat sanang ipapadala mula sa Changsha ay nahadlangan ng pangyayaring ito. Sige na. Umuwi ka na. Huwag mong kalimutan ang sinabi ko kanina. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat para mag-imbestiga. Dalhin mo ang mga ito. Lahat ay para sa mga gastos. Siguraduhing makuha ang balita sa pinakamabilis na paraan. Kapatid Su, huwag kang mag-alala. Inilagay ko lahat ng ginto at pilak na dala ko sa kanya. Pero habang siya'y palayo, hindi pa rin ako nakakaramdam ng kaunting ginhawa. Parang may isang napakalalim at mabigat na anino. Nakatayo sa ibabaw ko. At wala akong magawa kundi ang panoorin siyang umalis. Sino? Kumusta, kuya? Maliit ang boses. Nakangiti pa habang nakikinig. May problema. Galing ako sa Yongzhou. Walang kamag-anak sa Changsha. Ngayon ay bumili ng masasarap na alak at pagkain. Ngunit walang makakainuman. Napakalungkot talaga. Narinig kong parang napabuntong hininga ka kanina, kapatid. Kaya inanyayahan kitang uminom ng ilang baso sa akin. Marahil ay masyado nang matagal kong kinikimkim ito sa puso. Hindi ko na masyadong pinag-isipan at agad akong pumayad. CJ, umupo kami sa loob ng pavilyon. Inom kami ng inom, sunod-sunod. Hanggang sa bandang huli. Hindi ko na matandaan kung gaano karami ang nainom ko. Sa mga nakaraang araw, sobrang bigat ng pressure sa puso ko. At walang makakausap. Ay, kapatid, bakit ka umiiyak? Bigla kong naisip ang mga nakaraang araw. Asawa at mga anak sa mainit na higaan. Matapos patayin ang mga tagapagdala ng balita. Ang dahilan kung bakit ako patuloy na lumalaban, ay dahil natatakot akong sila'y mga ulila, na mahihirapan sa mundong ito. Ngunit nang umuwi ako, sila'y nagbago na. Sa huli, ako na lang ang nabuhay para sa sarili, nagmamasid sa buwan at naaalala ang mga tao. Nakakalungkot lang. Ay, ang aking ama ay biglang binawian ng buhay sa palengke noong nakaraang buwan. Ako rin ay labis na nalulumbay.
Nang sinabi niya ito, biglang nawala ang aking kalasingan. Unang naramdaman ko ay ang lamig sa katawan. Hindi ko pa naitanong ang pangalan ng kapatid. Ako si Luo Joshu. Ang tatlong salitang Luo Joshu ay parang kidlat. Diretso itong tumama sa isip ko. Simula nang marinig ko ang tungkol sa perlas, palagi akong sinadyang umiwas sa kanya. Una, si Wen Huijin ang kusang nagbanggit tungkol sa pagbebenta ng perlas. Ngayon, ang anak ng negosyante ay nakatira na sa tabi ko. Sakto pa, pumayag pa ako sa kanyang kahilingan. Sa ngayon, unti-unti na namang napapadpad ang usapan sa pampang ng perlas. Isang sunod-sunod na pagkakataon. Sobrang swerte naman. Parang may isang hindi nakikitang kamay na humahawak sa akin. At unti-unting itinutulak ako papasok. Si Wen Huijin, ang gobernador. Baka sila ay napadpad sa akin dahil sa perlas na nagdala sa kanila sa aking harapan. Hindi ito inorganisa ng tao. Iyon ay isang bagay na hindi ko dapat maintindihan. Kilala mo ako, kapatid. Narinig ko ng kaunti tungkol sa kaso ng perlas ng pamilya Nan. Akala ng lahat na ang perlas ay isang napakagandang bagay. Ngunit hindi nila alam kung ano ang nakatago sa loob nito. Dahil hindi na maiiwasan. Pakinggan mo na lang, ang pagkamatay ng aking ama ay hindi isang aksidente. Sa huli, napunta pa rin tayo sa usaping ito. Kailangan magsimula ito sa isang liblib na nayon. Sa nayon na iyon, naniniwala ang mga tao sa isang hindi kilalang Diyos. Narinig ko ito mula sa mga mangingisda. Sabi nila, maraming perlas sa lugar na iyon. Kaya't pumunta ako roon. Sabi niya, may isang estatwa na nakalagay sa nayon. Parang isang buhawi. Nakatayo sa pinakababa ng buong nayon. Tuwing sumisikat ang araw at umaawit ang mga manok, lahat ng mga taga-baryo ay lumuluhod patungo sa estatwa. Mula sa mataas pababa, unti-unting lumuluhod. Parang gustong ilubog ang kanilang mga ulo sa kailaliman. Pahalang. Muli, pahalang. Ang bagay na ito ay tiyak na hindi lamang isang pagkakataon. Dahil sinabi ng aking ama ang mga ito sa oras na mukha siyang puno ng takot. Kaya naaalala ko ng malinaw yung sinabi niya sa huli. Yung mga nakaluhod pababa mula sa burol. Parang hindi sila nagdarasal sa Diyos. Mas parang nagsusumamo sa isang halimaw na galing sa impyerno. Nangungusap sila ng mga salitang mahirap unawain, na parang umiungol ng mahina. Parang may hangin na humihip mula sa vortex sa sandaling iyon. Naramdaman kong humigpit ang aking likod. Mas maalinsangan ang hangin kaysa sa dagat. Mahirap huminga kahit na nasa mataas na lugar. Ang mga bagay sa kwentong ito, hindi na kayang ipaliwanag ng kaalaman ng madali. Mas nakakatakot pa. Nakita ko na ang eksenang ito. Nakapunta ka na rin sa nayon na iyon. Hindi, ang nakita ko ay hindi mga taga nayon, kundi ang aking ama. Ang langit at lupa ng Qingdao ay sa huli ay magpapalitan. Ang mga naghahanap ng daan ay dadaloy patungo sa kalangitan, upang hanapin ang mga lihim na nakatago mula pa noong sinaunang panahon. Nang matapos siyang magsalita, huminto siya. Wala akong nasabi. Nagtawid lang kami sa tahimik na paraan. Pero naririnig dito. Nagsisimula ng kumabog ang puso ko. Hindi ko na kaya pakinggan pa. Dapat itigil na natin ang usapang ito. Hirap na akong uminom, bro. Una na ako. Di na kailangan mo akong ihatid. Pwede nating ipagpatuloy ang usapan sa ibang araw. Nang umalis ako sa bakuran, biglang may maririnig akong malumanay na kaluskos sa likod ko. Yung mga salitang mabilis at nakakalito parang may mga paa na tumatakbo sa lupa. Nagsimula silang umakyat sa lupa para habulin ako. Hindi ako tumingin pabalik. Dahil alam ko, kapag tumingin ako pabalik, ano ang makikita ko? Kinabukasan ng umaga, parang walang nangyaring anuman si Jin Lian. Sinalubong niya ako ng may ngiti. Maaga ka palang bumangon, kapatid. Mukha siyang normal. Walang bakas na siya inahawahan ng kaalaman. Mayroong isang bagay na nagproprotekta sa kanya. Alaynan. Umiti ako sa kanya. Pagkatapos ay umalis. Agad akong sumulat ng liham. At ipinadala ito sa hangsaw. Sa liham, isang bagay lang ang nabanggit, ang gobernador ay nasa Changsha na. Pinaaalalahanan ang mga guro na maghanda para sa pinakamasamang sitwasyon. Tungkol sa kung kailan may papadala ang liham. Wala akong tiyak sa aking puso. Matapos maayos ang mga ito, nagsimula akong mag-alinlangan. Kung magpapatuloy ba sa Changsha at subukan muli, o agad na lumipat sa ibang lugar. 10 araw pagkatapos, pinapunta ulit ng gobernador si Zhu sa akin. Si Xu ay nagkwento sa lugar ng pamilya Luo.
Hindi natagpuan ang mga kondisyon para sa produksyon ng perlas. Kaya't inutusan ng gobernador na magbigay siya ng bagong ebidensya. Kaya't ang perlas ay mananatili pa rin sa Changsha. Sa kasalukuyan, ganito ang sitwasyon. Sa kabutihang palad, marami na sa paligid ng gobernador ang ating mga tao. Ang kapahamakan ng hepe ay unti-unting lumalawak. Ngunit ang mga taong ito ay napaka-stable sa mga ganitong iniisip ng gobernador. Mali pa rin ang epekto. Nakatakda na ng gobernador ang lugar ng inyong pagkikita. Sa Yulu Academy. Yulu Academy. Pinakakilalang paaralan sa Changsha. Magkita roon. Parang hindi nakakaiba. Pero pag nasa kalagitnaan na ng daan, ngunit sa puso ko, lalong hindi ako mapakali. Dahil si Li Wen ay palaging isang hindi tiyak na salik. Maliban sa tanga na si Zhu Pi na nag-imbestiga ng matagal, hindi man lang niya natukoy kung saan siya nananatili. Yung tao, mula nang umalis sa opisina ng gobernador, parang naglaho na. Mayroon bang kakaibang kilos ang gobernador kamakailan? Maliban sa abala sa mga perlas, wala namang iba. Naisip ko ng mabuti. Dinala ko pa rin ang baril sa akin. Pagdating ko sa Yulu Academy, may nagdala sa akin doon. Agad kong nakita ang gobernador at ilang pamilyar na mukha na nakapaligid sa isang larawan at nag-uusap. Ang larawan ay puno ng magulong mga linya. Gulo na halos wala ng kontrol. Ngunit kung titingnan ng mabuti, tila isa pa ring pabilog na daloy. Nakita na ba ninyo ang pattern na ito? Mukhang parang basta na lang iginuhit. Walang gaanong kahulugan. Ngunit maaaring may kinalaman ito sa sunod-sunod na krimen sa Changsha kamakailan. Laging naroroon ang pattern sa mga lugar ng krimen. O isang bagay na katulad nito. Ang mga mukha ng mga namatay ay puno ng labis na takot. Parang namatay sa takot. Kung pag-uusapan ang esoteriko, naaalala ko ang isang bagay. Ilang taon na ang nakalipas ng ako'y nagbabalik tanaw sa mga lumang aklat. Nakakita ako ng isang relihiyon na sumasamba sa vortex. Ngunit ang relihiyong iyon ay ganap na winasak noong panahon ni Emperador Taizong ng Tang. Maaaring may mga natira pang nakatakas, lumabas at iniwan ang kanilang pamana. Hindi ito impossible. Kaya lang, kakaunti lang ang naaalala sa mga kasulatan. Kahit kalahating buwan lang. Sabi lang nila, naniniwala sila sa isang Diyos na masama na di nakikita ang itsura. Itinatago ang sarili sa likod ng isang buhawi. Naniniwala ang mga tagasunod na balang araw, babaliktad ang langit at lupa. At ang ilog ay dadalhin ang tinatawag na tagapaghahanap ng landas patungo sa mga bituin upang maghanap ng sagot. Anong sagot? Hindi nakasulat sa mga kasulatan. Ang salitang tagapaghahanap ng landas. Hindi na ito ang unang beses na narinig ko. Surong, sandali ka lang. Sige, ito na ang isa sa mga bihirang pagkakataon kong makalapit sa gobernador. Kahit na ang larawang iyon ng vortex ay nasa harapan ko. Hindi ako pwedeng bumalik ngayon. May iba pa bang mga pahiwatig? Hindi ko pa nakita ang mismong disenyo. Ngunit nakatagpo ako ng isang mas kakaibang pamana sa Sichuan. Pagkatapos mamatay ng nakatatanda sa bahay, ang mga babaeng maaaring mga na ay kakainin ng buo ang puso ng yumao at magbubuntis muli. Naniniwala sila na ang tao ay makakabalik sa buhay sa sinapupunan at sa kanilang mga tula. May mga naghahanap din ng daan. Ang salitang ito, paano binibigkas? Ang ibig sabihin ay pagtawag sa lahat ng naghahanap ng daan, sa malaki at maliit. Sa liwanag ng araw at sa panaginip, tanggapin ninyo ang mabulok na bangkay, upang ang buhay ay muling mabuhay. Isang maliit na alipin. Sa panahong ito ay nag-aalay magpakailan paman. Pagtawag sa lahat. Kung ang tunay na naghahanap ng daan ay may kaugnayan sa perlas. Yung mga perlas na nag-iiwan ng larawan, kung wala nang ibang palatandaan, dito na lang tayo magtatapos ngayon. Ipagpatuloy mo ang investigasyon, Changling. Sumama ka sa akin.
Ginoo Chai, maghahanap pa rin ba siya ng paliwanag ngayon? Tama na ang salita. Naalala ko na sinabi mo na galing ka sa Hengzhou, tama ba? Nakita mo na ba ang mga rebelde sa Yongshan County? Pagdating niya, malinaw na hindi niya sinasabi lang na pumunta ako para mag-usap. Ginoo, hindi pa ako nakapunta sa Yongshan County. Sabi nila, may isang rebelde na sumibol sa Yongning County. Lubhang mapang-api. Hindi kailangan ng isang sundalo. Isang buwan at kalahati lang. Ang nagbago sa Yongning County bilang pugad ng mga rebelde. Pati mga opisyal ng bayan ay tapat sa kanila. Talaga bang may ganitong nakakatakot na rebelde? Wala akong narinig tungkol dito. Hindi ako magtatangkang manghula. Ngunit sa tingin ko, wala namang ganito. Talaga bang wala? Hindi na ito isang pagsubok sa sinabi niya. Ang personal niyang bantay sa tabi niya. Tinititigan ako na parang bilanggo. Ang pagkikitang ito ngayon. Tunay ngang isang patibong. Ang galing mo talaga. Sa lahat ng aspeto. Napakaganda ng mga salitang isinulat mo. Gaya mo, ikaw lang ang ganito. Hindi ako makapaniwala. Ngayon lang tayo nagkita. Ikaw ay isang alalay lang. Magaling kang makipag-ugnayan. Totoo at peke ang halo. Pero ang iyong kaalaman, hindi dapat nananatiling walang pangalan. Ipinadala ko ang tao ko sa Hengzhou. Walang taong nagangalang Iwanyuan doon. Tunay ngang na-detect niya ang pekeng pagkakakilanlan. Paulit-ulit na siyang nagsiyasat. Si Wen Huijin ang naging susi sa pagtuklas. Sobrang kakaiba niya. Kakauwi mo lang sa Changsha. Nagawa mong gawing iyong mga tagapayo ang mga tao ko. Ang galing naman niya. Nanghuhuli siya ng impormasyon tungkol kay General Li Wenyu. Pero si Li Wenyu ay kakarating lang. Kahit ako at siya ay unang pagkikita pa lang. Isang tagapayo. Bakit niya kailangang magtanong tungkol sa kanya? Nabunyag pa rin si Wenji. May hawak siyang perlas. Makapagkuha ng larawan at mangalap ng impormasyon. Matagal na akong nagbantay. Pero hindi pa rin ako nakalusot. Li Wenyu mula sa Hengzhou. Sa Yongsheng. Noon, medyo naniniwala pa ako sa sinasabi ni Li Wenyu. Pero nang napansin ko na maraming tao sa paligid ko ang may kakaibang kilos. Doon ko naintindihan. Lahat ng sinasabi niya ay totoo. Akala mo ba talaga na matitigil ako dahil sa PL case? Hindi ako makalabas. Tapos na, ang malaking hukbo ay nagsimula ng umalis mula sa hinyang patungo sa Yongsheng. Yung mga tauhan na sinusunod mo, ay nakatago na rin sa akin ng lihim. At ang hula ko ay naging realidad. Kung kaya niyang sabihin ang ganito kalakas na salita, tiyak na nakalatag na ang lambat. May mga pana sa loob at labas ng pasilyo. Tulad ng isang palasyo, ikaw ay nasa isang sisidlan na walang labasan. Parang ibon sa hawla. Huwag nang lumaban, sumuko ka na. Kaagad kang parurusahan. Ginoo ng mga gobernador, hindi ka pa rin masyadong nakakaunawa sa amin. Kung ganon, kung magpapakita tayo ng sama ng loob, edi huwag na nating itago pa. Unang pumatay ako para makita mo. Huwag mong akalaing mas mabilis ang pana kaysa sa bala. Sino mang magalaw? Unahin kitang papatayin, ikaw. Lumabas tayo, papasok tayo sa bahay para mag-usap. Nang itutok ang baril sa likod ng kanyang ulo, naging tahimik ang buong pasilyo. Tunay nga na may kakaibang bagay ka sa kamay mo. Sobrang tiwala ka sa sarili mo. Ginoong gobernador. Ang digmaan ay nagdadala ng kamatayan. Walang mabuti sa pakikipaglaban para sa sinuman. Apat na araw na mula nang dumating sa Changsha. Natanggap ko ang liham mula sa guro. Nakatakda na ang sitwasyon sa Yongsheng. Kami ay naglalabas ng impluensya sa mga kalapit na bayan. Nagpadala na kami ng ilang pangunahing miyembro na nagkunwaring mga mangangalakal. May dalang mga baril at bala patungo sa iyo. Sa ikapitong araw, dumating na ang mga mangangalakal. Hindi kami nagkita. Ngunit natapos na ang palitan ng impormasyon. Ngayon ay ika-15 araw ko dito sa Changsha. Akala niya naipit niya ako. Pero hindi niya alam. Ang kaalaman. Kapag lumaganap na, hindi mo na ito mapipigilan. Alam mo ba talaga kung ilan na ang nahawa ko? Madaling magyabang kapag isa sa isa lang ang harap mo. Ngunit kapag naging bilang na ito, isang nagdadala ng 10, 10 nagdadala ng 100, 100 nagdadala ng 1,000, 1,000 nagdadala ng 1,000,000. Kaya mo bang mahuli ang lahat? Pati ang mga bantay at mga bilanggo ay patuloy na mahahawa. Kung ako ang iyong kaaway, ang pinakamainam na paraan ay patayin ang mga mataas na nahawa. Ang natitirang mga mababang nahawa ay may mahina na nakakahawang lakas.
May pagkakataong mapigilan. Ngunit kahit ganun, ang grupong ito mismo ay mayroon ng higit pa sa produktibidad ng panahong ito. Ang pagbuo ng dominasyon ay usaping hindi maiiwasan. Kung wala ang halimaw na iyon, ito sana ang pinakamagandang lahat. May assassin, halika. Hindi maganda ang sitwasyon. Lahat ng ahensya ay may problema. Sa araw na iyon, umabot ang putok ng baril sa lahat ng mahahalagang institusyon sa Changsha. Mabilis na maunawaan ng gobernador kung ano talaga ang magagawa ng kaalaman sa tao. Agad na ilipat ang mga perlas na iyon. Hindi iyon mga perlas. Iyan ang tagahanap ng daan. Ayaw kong makialam sa bagay na maaaring tawaging Panginoon ng Xuanlu o Panginoon ng Vortex tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa biyahe. Hindi na iyon saklaw ng aking responsibilidad. Sinasabi ko, natatakot akong baka balikan ako ni Luoja. Ngunit nang buksan ko ang kanyang pinto, doon ko lang nalaman na nag-iisip ako ng labis. Binuksan ko ang mesa sa loob ng silid. Nandoon ay may isang malaking tumpok ng mga manuskrito tungkol sa perlas. Kung susundin ang sinasabi ng sekta ng Vortex, ang puso ay simbolo ng muling pagsilang. Ibig bang sabihin nito na may isang bagay na nais siyang mamatay ng tuluyan? Na kahit ang karapatang muling isilang ay hindi ibinibigay. Ano ang nahanap niya? Anong na-offend? Ayaw ko nang malaman. Kasabay ng apoy na ito, lahat ng bakas ng manuskrito ay naging abo. Patay na si Rogashu. Nandyan pa ang mga naghahanap ng daan, ngunit ako lamang ang nakakaalam. Hindi nila kailanman mararating ang araw na makatagpo ng daois ng langit at lupa, dahil bago pa man iyon mangyari, ang hindi maunawaan na halimaw ay mauuna ng lulon ang lahat ng bagay. Pagkalipas ng kalahating buwan, saka dumating ang punong bayan at guro sa Changsha. Matagal ka nang naantala sa Changsha. Nasa bagong yugto na ang ating industriya ng armas. Kung hindi lang pumasok ang kaso ng PL sa eksena, ang orihinal kong plano ay dapat naging mas maayos. Ang pagdanak ng dugo ngayon ay hindi tunay na tagumpay. Kapag kumalat ang balita sa Bianliang, isa na lang ang natitirang daan para sa atin. At noong taglamig ng taong 1111, ako ay kinilalang unang pansamantalang namumuno. Napagkasunduan ng lahat na si Lucien ang itatalaga bilang pansamantalang namumuno. Pangasiwaan ang buong sitwasyon. Pagbati sa punong guro. Noong sandaling iyon, parang hindi totoo na ako'y nasa ulap. Isang magsasaka lang ako noon. Ngayon, ako'y naging taong may kapangyarihan. Si Wang Erhu ay ipagkakatiwala ko sa iyo para pamunuan ang kanang hukbo. Diretso sa Hilaga. Magpatayo ng mga pabrika at maglatag ng linya ng supply sa daraanan. Ang pagmimina ay, may isa lang akong hiling. Gawin ang oras na makina ng buong lakas. Kahali-hali na. Bakit kailangan mong bumalik sa nakaraan? Ang taong ito na noon ay mahirap. Ngayon ay naging isang kilalang tao, na puno ng kaalaman. Lahat ng ito ay parang panaginip. Dahil gusto kong tumakas. Makakatakas ba ako? Mas alam mo ang tungkol sa kanyang nakakatakot kaysa sa amin. Mas marami kang alam kaysa sa amin. Maiintindihan mo ba kung paano nabubuo ang oras? Maiintindihan mo ba paano nakakain ng oras ang isang buhay? O kaya naiintindihan mo ba kami? Ang kalungkutan ng pagiging kontrolado ng adiksyon sa kaalaman. Hindi nyo alam kung ano ang takot ko. Hindi ko rin alam ang kalungkutan ninyo na pinipilit ng adiksyon sa kaalaman. Pero hindi nyo rin alam ang takot ko sa di matutukoy na halimaw doon. Hindi iyon kamatayan. Iyon ay paglampas sa kamatayan. Hindi may paliwanag na lamig na sumisipsip sa buto. Spring ng 1112. Lahat ay ganap na nawawala sa kontrol. Agad na ulat, nasakop ang Jinghu Nanlu. Nag-aalala ang Jinghu Bilu. Ang mga bandido ay umaakyat mula sa Huinan at Silu patungong Jingsinanlu. Diretso sa Bianliang. Paano nangyari ito ng ganito kabilis? Patuloy pa rin ang pagdami nila. Sa bawat dako, parang isang sigaw, maraming tumugon. Ang hukbo ng song ay parang manipis na papel na madaling mapunit. Natuluyang nalunok ng kaaway. Sa wakas, nalaman din ng mga tao sa korte ang takot.
May utos ang emperador na pakisamahan ang mga rebelde at bigyan ng maluwag na kapatawaran. Pabilisin ang kanilang pagsuko. Nye. Yung si Zhaoan, anong klaseng tao iyon? Wala nang pinagkaiba sa basurang papel. Hanggang sa huli, si Song Hizong ay humingi pa ng tulong sa Liao. Mula nang matapos ang kasunduan sa Tianyuan, yung lobo na pinalaki ng taunang buwis at donasyon. Matagal nang nawala ang kanyang ligaya sa kalikasan. Ngunit ang pagkasira sa loob ng dinastyang Song ay nagbigay sa kanya ng interes. Tungkol sa Hilaga, ang grupong iyon na kalaunan ay mag-iiwan ng kahihiyan ng Jingkang. Wala na rin silang pagkakataon. Mayo 1112, nakatayo pa rin ang kaharian ng Liao sa kabilang pampang. Kung nais ng korte ng Song na humiram ng mga sundalo, kailangan pang dagdagan ang lupa. Ang mga barya ay patuloy na tumatalon. Nagtatalo pa rin sila sa mga kondisyon. Ngunit kami ay tumalo na parang kidlat. Nawasak si Liu Jun. Paano sila makakapasok sa dalawang linya ng sabay? Hindi lang dalawang linya, kaya nilang makipagdigma sa maraming linya ng sabay-sabay. Mayroon kaming tao at materyales. Ang tanging limitasyon sa atin ay ang bilis ng paglakad. Pagdating sa pagbubukas ng pader, para lang itong pagbagsak sa isang pader na gawa sa nabubulok na kahoy. Yung mga mineral na sana ay nakapagpapalago ng sibilisasyon ng ilang libong taon. Nagawa sa bakal. Ginamit ko para gumawa ng time machine. Bukod dyan, walang mahalaga. May kakaibang nangyari sa timog. May mga tao na nagsabing nakakita sila ng mga bagay na hindi dapat umiiral. Sa ilang lugar, dahil sa pag-explore ng mga kaalaman na iyon, nakatagpo ng mga kakaibang nilalang. Matagal nang kumakalat ang takot. Yung mga hindi maipaliwanag na kakaibang bagay. Sa paglalim ng kaalaman, unti-unting nadala dito sa lupain. Ngunit ang Xian, dahil sa dami ng mga nahawaan, mas magaan ang sitwasyon sa paglapit ng katapusan. Sa wakas ay natapos ang pagbuo ng time machine. At iyon ang panahon na iyon. Bigla kong napansin ang isang bagay. Hindi ko na maalala kung ano ang itsura ng naglakbay sa panahon. Matangkad ba siya o pandak? Mataba ba siya o payat? Ni hindi ko talaga maalala kahit kaunti. Ibig bang sabihin ito? Natuluyan ng nabura ang kanyang pag-iral. Tapos, may lumabas na mas nakakatakot na tanong. Kung ang halimaw na iyon ay ni Raid ang hinaharap na timeline na makakagawa ng time machine. Kaya walang paraan ang mga tagalipat na makalipat. Kaya sino talaga ang pinatay ko noong una? Sino ang pinatay ko? Tinitingnan ko ang nakabuo ng time machine. Sa unang pagkakataon, talagang naramdaman ko ang lamig. Gusto kong mabuhay. Ito ba talaga ang aking sariling kalooban? Kailangan kong tumakas pabalik sa nakaraan. Ito ba talaga ang desisyon ko? O mula nang lumitaw ang mga naglalakbay sa panahon? Ang kasaysayan ay pinili na ang daan para sa akin. Upang makabuo ng saradong siklo. Matagal nang inayos ng kasaysayan ang lahat. Ang sandaling ito ng taong 1,111 ay nilamon na. Gagawa ako ng makina ng panahon sa taong 111. Kapag ako sa taong 111 ay nilamon na. Ang buong kasaysayan na ito ay sabay-sabay na mawawala. Mula sa sandaling tumayo ang manlalakbay sa harap ko. Ang aking kamatayan ay nakatakdang mangyari na. Nagtayo pa ako ng isang puntod para sa taong naglakbay sa oras. Ngayon, naiisip ko. Parang isang Schrödinger na puntod ito. Kung talagang makakahanap doon ng aking laman at mga bakas, mawawala ang katotohanan tungkol sa akin. At magiging ganap na realidad. Pero maaaring may iba pang posibilidad. Basta't hindi ako maglalakbay sa oras. Magkakaroon ng iba na magiging tagapagsaliksik. O baka ako ang unang bumalik at patayin ang sarili kong hindi pa nahawaan. Maraming posibleng mangyari sa mundo. Ngunit wala akong naunawaan.
Tungkol dito. Hindi ko naiintindihan. Talagang hindi ko naiintindihan ang oras. Dakilang hayop na hindi maunawaan. Ganap na sirain mo ako. Pagkatapos nito, ang isip ko ay tanging gulo na lamang. Gamitin ko ang 6-6-1-5-23-7-6 na 8-7 Hindi ko na alam kung anong taon na iyon. Marahil ay hinaharap. Marahil ay wala talagang hinaharap. Naging bulag ako sa aking kaalaman. Akala ko wala akong kaalaman. Ngunit siya ay dumating na mas huli kaysa sa lahat. O baka naman ako ang may pinakamasamang sakit mula pa sa simula. Ngunit ngayon ko lang ito naramdaman. Bigyan mo ako ng kaalaman, mas marami pa, bilisan mo. Habang buhay akong naghabol ng kaalaman. Sa huli, nahabol din ako nito. Pinatay ko ang tagapaglakbay. Ipinakalat ko ang kaalaman. Gumawa ako ng makina ng panahon. At sa wakas, naging katulad ko na sila. Hindi. Marahil hindi kailanman magiging pareho. Marahil ako ang pinagmulan. Marahil ang tagapaglakbay na iyon. Ako iyon.